Kamusta po? Ako si Dr. Mateo Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan. Nakatuon ako sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na mapanumbalik ang kanilang lakas, kumpiyansa at intimasya nang hindi gumagamit ng gamot o kailangang mahiya. Nasaksihan ko kung paano nagbago ang buhay ng marami sa pamamagitan lamang ng tamang pagpili ng pagkain. May isang 28 anyos na lalaki, tawagin natin siyang Mang Lito, na naniniwalang lumipas na ang kanyang pinakamagagandang araw. Pero isang simpleng pagbabago sa kanyang kinakain ang nagbalik ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, malakas at natural na paninigas. Ang sikreto, hindi tableta, hindi operasyon, 4 na pangkaraniwang prutas lamang. Karamihan sa mga lalaking lampas 60 anyos ay iniisip na ang humihinang pagganap ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may ilang prutas na malamang nasa kusina nyo na nagtataglay ng natural na sangkap na maaaring magpanumbalik ng daloy ng dugo, magpataas ng nitric oxide at suportahan ang mismong tungkulin na nagpapagana sa paninigas. Ipapakita ko sa inyo kung anong 4 na prutas ang talagang makakagawa ng pagkakaiba sa inyong intimong kalusugan. Walang gimmick, walang kalokohan, simple lang pagkain na suportado ng siyensya na makakatulong sa inyong maramdaman muli ang pagiging lalaki ninyo noon at baka mas higit pa. Pero teka muna bago kayo dumampot ng pinakamalapit na prutas. Isa sa 4 na ito ay maaaring makasama pa kung mali ang paraan ng pagkain. Ipaliwanag ko kung alin iyon, paano ito gamitin ng tama at bakit mas mahalaga ang tamang oras kaysa sa inaakala ninyo. Samahan niyo ako. Baka ito na ang magpabago ng lahat. Ngayon, hayaan niyong ipakilala ko ang unang prutas, isa na talagang makakatulong maibalik ang inyong sigla, palakasin ang sirkulasyon at muling pag-alabin ang inyong kumpiyansa sa silid-tulugan. Una, granada, ang natural na Viagra na prutas. Noong una kong inirekomenda ang granada sa aking mga pasyenteng nakatatandang lalaki, marami sa kanila ang napangiti. Dok, sabi nila, sinasabi mo bang kaya ng prutas ang ginagawa ng mga maliliit na asul na tableta? Ngumingiti lang ako at sumasagot. Subukan ninyo sa loob ng 2 linggo at sabihin nyo sa akin kung ano ang mararamdaman ninyo. At ginawa nga nila. Ang sumunod ay mga tawag sa telepono, pakikipagkamay kahit mga luha mula sa mga kalalakihang hindi naramdaman ang ganoong klaseng lakas sa loob ng maraming taon. Mayroong isang bagay na napaka-personal kapag ang isang lalaki ay muling nababawi ang kanyang kapangyarihan, hindi lang pisikal kundi emosyonal, at ginampanan ng granada ang papel na iyon para sa libu-libong kalalakihan na higit sa 60. Ang nagpap-espesyal sa granada ay hindi isang gimmick sa marketing. Ito ay tunay na agham. Ang prutas na ito ay puno ng mga antioxidant na sumusuporta sa endothelial function na mahalaga para sa malusog na mga ugat. Sa ating pagtanda, ang ating mga ugat ay maaaring tumigas, humina, ang ating sirkulasyon at ang daloy ng dugo na dati natural ay nahihirapang makarating kung saan ito kailangan. Ngunit tinutulungan ito ng granada na labanan. Pinapalakas nito ang nitric oxide,
ang parehong kemikal na target ng mga gamot tulad ng Viagra, kaya lang ito ay mula sa kalikasan, walang mga side effect o pagkadepende at nag-aalok ng tunay, unti-unting pagbuti. Naaalala ko ang isang pasyente, 74 anyos si Mang Ben, na nagsabi sa akin na hindi siya nakaranas ng kusang paninigas sa loob ng mahigit 1 dekada. Nagsimula siyang uminom ng isang maliit na baso ng purong katas ng granada tuwing umaga, walang dagdag na asukal, puro lang. Sa loob ng ilang linggo, mas naramdaman niyang masigla siya. Sa loob ng ilang buwan, bumalik ang kanyang kumpiyansa sa silid tulugan. Hindi lang ito tungkol sa pakikipagtalik. Sabi niya tungkol ito sa pakiramdam na ako ulit ang sarili ko. Iyon ang tahimik na regalo ng prutas na ito. Hindi lang nito pinapabuti ang daloy ng dugo. Ibinabalik nito ang koneksyon ng isang lalaki sa kanyang sariling katawan. Maaari rin kayong makapansin ng iba pang benepisyo, mas magandang memorya, mas matalas na pag-iisip, kahit mas mababang presyon ng dugo. Dahil kapag bumuti ang sirkulasyon, lahat ay karaniwang bumubuti. Pero may isang catch, hindi lahat ng produkto ng granada ay pare-pareho. Ang katas ay dapat puro walang pampatamis at regular na iniinom. Hindi ito isang beses na solusyon. Ito ay pagbabago sa kung paano mo pinapakain ang iyong katawan. Isipin nyo ito na parang nagdidilig ng halaman. Hindi mo ito binubuhusan ng isang beses at aasahang mamumulaklak magpakailanman. Inaalagaan mo ito araw-araw at unti-unti ito'y nabubuhay muli. Kaya kung hindi nyo pa talaga nasubukan ang granada o kung binaliwala nyo lang ito bilang isa na namang health trend, baka oras na para tingnan itong muli. Minsan ang pinakasimpleng sagot ang pinakamakapangyarihan. At kung pag-uusapan natin ang mga simpleng solusyon na may malalaking resulta, hintayin ninyo hanggang marinig ninyo kung ano ang magagawa ng pakwan, lalo na kapag kinain sa tamang oras. Pangalawa, pakwan, ang pampalakas ng daloy ng dugo. Naaalala ko pa ang itsura ng isang pasyente, si Mang Cardo, nang iminungkahi kong maaaring makatulong ang pakwan sa kanyang paninigas. Ibig mong sabihin, yung prutas pang piknik? Tanong niya, medyo natatawa. Pero ang kanyang tawa ay nauwi sa tahimik na pagmumuni-muni nang ipaliwanag ko kung ano ang nasa loob ng matingkad na pulang laman nito. Ang pakwan ay naglalaman ng amino acid na tinatawag na citrulline. At ang citrulline ay makapangyarihan. Nakakatulong ito na i-relax ang mga daluyan ng dugo, palakasin ang sirkulasyon, at suportahan ang uri ng malakas at pangmatagalang daloy ng dugo na madalas nawawala sa mga lalaking lampas 60. Hindi ito tungkol sa pangakong napakaganda para maging totoo. Tungkol ito sa pag-unawa na gusto pa rin ng katawan na gumana ng pinakamahusay. Kailangan lang nito ng tamang suporta. Mayroong isang bagay na nakapagpapakumbaba sa pag-realize na ang kalikasan sa kanyang kasimplihan ay nagbigay na ng marami sa mga kagamitang kailangan natin para gumaling. Ang citrulline ay nagiging arginine sa inyong katawan at ang arginine ang nagpapagana sa produksyon ng nitric oxide o ang parehong molekula sa likod ng karamihan sa mga resetang gamot para sa erectile dysfunction. Ang kaibahan,
Ang pakwan ay banayad. Gumagana ito kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Walang masasamang epekto, walang biglaang pagtaas o pagbaba, kundi tuloy-tuloy, natural na pagbuti sa paglipas ng panahon. Isang lalaki, 70 anyos si Mang Ernie, ang nagsabi sa akin na nagsimula siyang kumain ng 1 tasa ng pakwan tuwing umaga pagkatapos ng aming pag-uusap. Noong una, napansin niya ang maliliit na bagay, mas maiinit na kamay, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pulikat sa kanyang mga binti. Pero 1 buwan pagkatapos may iba siyang sinabi. Doktor, sabi niya, nagising akong muling buhay na buhay, ang pakiramdam at hindi lang sa isip. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag niya. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang pakwan ay hindi gumagana na parang switch, mas parang pagtaas ito ng tubig dagat. Dahan-dahan tuloy-tuloy muli nitong binubuo ang maaaring nasira ng panahon. Ang susi ay kainin itong sariwa ng katamtaman at malayo sa mabibigat na pagkain para epektibong magawa ng mga sustansya ang kanilang trabaho. Kung kayo ay diabetic, bantayan ang dami ng kakainin. Pero para sa karamihan ng mga nakatatandang lalaki, ang maliit na serving araw-araw ay maaaring maging banayad na tulak patungo sa panunumbalik ng paggana at tiwala sa sarili. At marahil, iyon ang pinakanapapabayaang bahagi ng paglalakbay na ito, hindi lang pagpapabuti ng pagganap, kundi ang pagpapanumbalik ng paniniwala sa kakayahan ng inyong katawan na tumugon, bumangon, kumonekta. Hindi lang ito tungkol sa daloy ng dugo, tungkol ito sa pag-asa. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga ang pakwan, hintayin ninyo hanggang marinig ninyo kung ano ang magagawa ng maliliit na blueberries na ito, hindi lang para sa inyong mga ugat, kundi para sa inyong utak balanse at oo sa inyong silid tulugan. Pangatlo, blueberries. Ang sikreto sa sirkulasyon. Isang tahimik na hapon na ang isa sa aking matagal ng pasyente si Mang Tomas, isang mahinahon na retiradong guro ng matematika na nasa kalagitnaan ng kanyang 60s, ay dumulog at nagtanong ng isang bagay na kinatatakutan ng maraming lalaki na sabihin ng malakas. May paraan po ba para gumana ulit ang mga bagay-bagay? Doktor ng walang gamot. Hindi lang siya nagtatanong tungkol sa paninigas. Nagtatanong siya tungkol sa pakiramdam na maging sarili niyang muli, masigla, may kakayahan at konektado. Tumango ako at sinabing, magsimula ka sa blueberries. Maaaring maliit tingnan ang blueberries kahit hindi gaanong mahalaga, ngunit ang laman nito ay kahanga-hanga. Ang maliliit na prutas na ito ay mayaman sa flavonoids, mga natural na sangkap na nagpoprotekta sa inyong mga ugat, lumalaban sa pamamaga, at pinapanatiling malinis at malakas ang mga daanan ng inyong sirkulasyon. At kapag lampas 60 na kayo, ang magandang sirkulasyon ay hindi lang para sa inyong puso. Ito ay para sa inyong utak, mga kalamnan, at oo sa inyong kakayahang makamit at mapanatili ang matibay na paninigas. Malinaw ang siyensya, ang mga lalaking kumakain ng mga prutas na mayaman sa flavonoid tulad ng blueberries ng ilang beses sa isang linggo ay may mas mababang panganib na magkaroon ng erectile dysfunction. Hindi lang ito dahil pinapabuti nila ang daloy ng dugo, kundi dahil tinatarget nila ang mga ugat
ng paghina na nigas ng mga ugat, mahinang endothelial function, at kakulangan ng nitric oxide. Tumutulong ang blueberries na ibalik ang balanseng iyon, dahan-dahan natural at may bisa. Pero ang talagang kumukumbinsi sa akin ay hindi lang ang mga pag-aaral. Ito ay ang mga kwento. Isang Ginoo, si Mang Isko, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, ang nagsabi sa akin na nagsimula siyang kumain ng maliit na mangkok ng blueberries tuwing umaga kasabay ng almusal. Noong una, walang dramatikong nangyari. Ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman niyang mas alerto siya. Nagsimula siyang maglakad ng mas madalas. Bumuti ang kanyang presyon ng dugo at isang umaga, walang babala o stress, tumugon ang kanyang katawan tulad ng dati ilang dekada na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan iyon, sabi niya. Hindi ko akalaing babalik pa. Ang sandaling iyon, ang tahimik na pagbabalik ng isang bagay na nawala ay napaka-personal. Hindi ito tungkol sa pagganap para lang sa pagganap. Tungkol ito sa pakiramdam na buhay kaakit-akit at muling may kontrol. At ang blueberries sa kanilang simpleng paraan ay makakatulong buksan ang pintong iyon. Kaya kung binaliwala nyo sila noon, iniisip na pang-ibabaw lang sila sa cereal o panghimagas ng mga bata, mag-isip muli kayo. Maaaring sila na ang isa sa inyong pinakamatibay na kaalyado para sa mas magandang daloy ng dugo at mas mabuting pamumuhay. At kung ang blueberries ay nakakagulat, hintayin ninyo hanggang pag-usapan natin ang prutas na puno ng masusustansyang taba at nagpapalakas ng inyong mga hormone sa paraang hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Oo, berde ito. Oo, malapot ito. At oo, maaaring ito ang inyong pinakatatagong lihim na sandata. Pang-apat, abokado, ang pampalakas ng hormone. Kung sinabi nyo sa akin taon-tikan kon taon na ang nakalilipas na isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa sigla ng kalalakihan ay nagtatago sa isang malambot berdeng prutas na madalas dinudurog sa tinapay, malamang tinaasan ko kayo ng kilay. Pero pagkatapos ng ilang dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang lalaki at personal na nasaksihan kung paano nagbabago ang mga hormone sa pagtanda, natutunan kong pahalagahan ang tahimik na lakas ng abokado. Hindi ito magarbo, hindi ito sumisigaw para mapansin. Pero sa loob nito, dala niya ang mga sustansyang lubhang kailangan ng inyong katawan, lalo na pagkatapos ng 60. Alam nyo, ang hindi napapansin ng maraming lalaki ay ang testosterone, ang hormone na pinakamalapit na nauugnay sa sexual na paggana, ay unti-unting bumababa sa pagtanda. Ang pagbaba na iyon ay hindi lang nakakaapekto sa pagnanasa. Naaapektuhan nito ang enerhiya, kumpiyansa, kalooban at tono ng kalamnan. Sinusuportahan ng abokado ang malusog na produksyon ng testosterone dahil mayaman ito sa monounsaturated fats, vitamina B6, magnesium at maging potassium. Hindi lang ito mag-arbong sustansya sa etiketa. Ito ay panggatong para sa makina ng hormone ng inyong katawan. Naaalala ko ang isang lalaki, si Mang Elias, na nasa unang bahagi ng kanyang 70s na lumapit sa akin na parang wala ng gana, pisikal man o mental. Hindi siya makatulog nang maayos, mababa ang kanyang motibasyon at ang intimasya ay naging isang bagay na naaalala na lang niya kaysa nararanasan. Hinikayat ko siyang magdagdag
ng kalahating abokado sa kanyang pagkain araw-araw. Walang ibang pagbabago, iyon lang. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang bumubuti ang kanyang tulog. Gumanda ang kanyang kalooban at kalaunan bumalik ang kanyang kumpiyansa sa silid-tulugan. Akala ko tumatanda lang ako, sabi niya sa akin. Lumalabas kulang lang pala ako sa tamang sustansya. Higit pa sa pagsuporta sa testosterone ang ginagawa ng abokado. Pinapalusog nito ang inyong puso, pinapatatag ang asukal sa dugo, at tinutulungan ang inyong katawan na i-absorb ang mga bitaminang natutunaw sa taba tulad ng D at E, na parehong may mahalagang papel sa kalusugang sekswal ng lalaki. Pinapanatili ka rin nilang busog ng mas matagal na tumutulong mapanatili ang malusog na timbang na direktang nauugnay sa mas mahusay na balanse ng hormone at pagganap. At marahil mas mahalaga, simbolo sila ng isang bagay na mas malaki na ang paggaling ay hindi laging nagmumula sa botika. Minsan, nagmumula ito sa inyong plato mula sa paggawa ng intensyonal, pinag-isipang mga pagpili kung paano ninyo pinapakain ang katawang tinitirhan at inaasahan ninyo araw-araw. Kaya kung binalewala nyo ang abokado bilang isa na namang usong healthy food, mag-isip muli. Para sa mga nakatatandang lalaki na naghahanap na maibalik ang enerhiya, gana at balanse ng hormone, ang prutas na ito ay maaaring isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang kaalyado ninyo. Balik tanaw ang kapangyarihan ng apat. Matapos makipagtrabaho sa hindi mabilang na kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at higit pa, may natutunan akong makapangyarihan ang muling pagbuhay sa intimasya at kumpiyansa ay hindi kailangang maging komplikado. Hindi ito kailangang may kasamang reseta, masakit na side effects o tahimik na pagdurusa. Kadalasan nagsisimula ito sa pagkain. Tunay na pagkain, tahimik na gamot ng kalikasan. Tingnan natin ang inyong natuklasan. Ang granada ay tumutulong buksan ang mga daluyan ng dugo at gisingin ang sirkulasyon. Ang pakwan ay nag-uudyok sa antas ng nitric oxide at nagpapanumbalik ng daloy. Ang blueberries ay nagpoprotekta sa inyong mga ugat at pinapanatiling dumadaloy ang dugo kung saan ito kailangan. At ang abokado ay sumusuporta sa inyong testosterone at pinapanatiling matatag at malakas ang inyong mga hormone. Bawat isa sa mga prutas na ito ay may natatanging papel, ngunit magkakasama bumubuo sila ng pundasyon ng pagpapanibago. Hindi nyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo. Magsimula lang. Magdagdag ng isang prutas sa inyong pang-araw-araw na gawain. Mula roon bumuo pa. Sa pagiging pare-pareho, ang maliliit na pagbabagong ito ay nagsisimulang muling buuin ang lingas na inaakala ng maraming lalaki na nawala na magpakailanman. At tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal. Bawat hakbang pasulong ay nagpapanumbalik ng higit pa sa paggana. Ibinabalik nito ang inyong paniniwala sa kung ano ang posible. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Tungkol ito sa paggalang sa katawang inyong pinaghirapan at pagbibigay dito ng panggatong na nararapat para umunlad sa inyong sariling mga tuntunin. Ang apat na prutas na ito ay hindi milagro. Sila ay mensahe
hindi pa kayo tapos. Pero habang sumusulong kayo, mag-ingat dahil kung paanong may mga pagkaing nakakatulong, may mga gawirin na maaaring tahimik na sumira sa inyong progreso. Ano ang hindi dapat gawin? Matapos makita ang napakaraming lalaki na gumagawa ng mga hakbang na puno ng pag-asa tungo sa mas mabuting kalusugan, masakit panoorin silang hindi namamalayang sinasabotahe ang kanilang progreso dahil sa maliliit ngunit kritikal na pagkakamali. Maaaring kumakain kayo ng tamang prutas, ginagawa ang lahat ng tamang bagay, ngunit kung hindi kayo mag-iingat, ilang gawi ang maaaring tahimik na kumalaban sa inyo, dahan-dahang sinisipsip ang mismong enerhiya na sinusubukan ninyong ibalik. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko ay ang labis na paggawa. Dahil lang malusog ang isang bagay ay hindi nangangahulugang mas marami ay mas mabuti. Minsan, may nagsabi sa aking isang lalaki na umiinom siya ng katas ng granada 5 beses sa isang araw, iniisip na mapapabilis nito ang mga bagay. Sa halip, nagkaroon siya ng pagtaas ng asukal sa dugo, mga problema sa panunaw at pagkadismaya. Nasa katamtaman ang mahika. Makapangyarihan ang mga prutas na ito, ngunit kailangan nilang gumana kasabay ng ritmo ng inyong katawan, hindi ito sakupin. Isa pang nakatagong bitag ay ang paghahalo ng mabuti sa masama. Nakakita na ako ng mga lalaking nagbubudbod ng blueberries sa cereal na puno ng asukal o hinahalo ang pakwan sa matamis na smoothies. Ang paggawa nito ay hindi lang nagpapawalang bisa sa mga benepisyo. Maaari pa itong lumikha ng pamamaga, ang mismong sinusubukan nating bawasan. Ang punto ay hindi lang kumain ng mga prutas na ito. Ito ay kainin sila ng may kamalayan ng hindi tinatabunan ng processed na asukal o artipisyal na basura. At marahil, ang pinakamalaking pagkakamali ang umasa ng pagbabago sa isang gabi lang. Hindi ito mabilisang solusyon. Ito ay isang pamumuhay, isang pagbabalik sa mabagal matatag na karunungan ng pagpapakain sa inyong katawan ng kailangan nito ng may pasensya at respeto. Hindi kayo nawalan ng lakas sa isang gabi. Hindi nyo rin ito maibabalik sa ganoong paraan. Pero kapag ginawa niyo ito ng tama, kapag nanatili kayong consistent, ang resulta na mismo ang magsasalita. Ngayon, bago tayo magtapos, pag-usapan natin ang tunay na puso ng paglalakbay na ito dahil hindi lang ito tungkol sa pagkain. Tungkol ito sa posibilidad. Huling kaisipan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa posibilidad. Kung may isang katotohanan, kung inaasahang dadalhin ninyo ito, iyon ang inyong edad ay hindi isang linya ng pagtatapos. Hindi ito limitasyon, hindi etiketa, at tiyak na hindi dahilan para huminto sa pagsisikap para sa mas mabuti. Napakaraming tao ang tinuturuang asahan ang paghina pagkatapos ng 6 pound pa. Tahimik na ibinubulong ng lipunan na dapat tayong bumagal, manahimik at sumuko. Ngunit gusto kong mag-alok ng iba ang ideya na ang kabanatang ito ng inyong buhay ay maaaring puno ng lakas sigla, intimasya at paglago. Hindi dahil sa mahika o milagrong lunas, kundi dahil pinili ninyong gawin itong gayon. Ang totoo, ang mga bagay tulad ng enerhiya, sigla, sa pakikipagtalik, kumpiyansa
at lakas ng kalamnan ay hindi nawawala sa isang gabi. Dahan-dahan silang kumukupas kapag huminto tayo sa pag-aalaga sa kanila, kapag nagsimula tayong isipin na huli na ang lahat. Pero ang kahangahangang bahagi, sa sandaling piliin ninyong simulan, muling pakainin ang mga bahaging iyon ng inyong sarili, pisikal, emosyonal, nutrisyonal, may isang pambihirang nangyayari. Nagsisimula kayong muling bumuo, hindi para habulin ang kabataan, kundi para bawiin ang kapangyarihan. Kapangyarihan sa inyong katawan, kapangyarihan sa inyong kwento. At hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Walang umaasa niyan mula sa inyo, hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi nyo kailangang magpatupad ng mahigpit na pamumuhay o baligtarin ang inyong mundo. Ang daan pasulong ay mas simple at higit na mapagpatawad. Nagsisimula ito sa intensyon, isang desisyon na magmalasakit. Isang piraso ng prutas na mayaman sa antioxidants na idinagdag sa inyong umaga. Isang 5 minutong pag-uunat bago matulog, isang paglalakad sa sikat ng araw, isang sandali ng katahimikan para kumustahin ang sarili. Ang maliliit na gawaing ito ay naiipon. Nagpapatong-patong sila at binabago kayo mula sa loob. Nasaksihan ko ang mga lalaki sa kanilang huling bahagi ng 70s na muling natuklasan ang kanilang sigla. Nakita ko silang lumakas, mas madalas tumawa, muling kumonekta sa kanilang mga partner at naramdamang mas buhay kaysa ilang dekada na ang nakalipas. Hindi dahil binaliktad nila ang oras, kundi dahil huminto silang sumuko sa kanilang sarili. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko: hindi nyo kailangan ng malalaki matatapang na pagbabago para makagawa ng pagkakaiba. Ang kailangan ninyo ay pagiging pare-pareho respeto sa sarili at isang tahimik na determinasyon na patuloy na magpakita kahit na iba ang sinasabi ng salamin o ng mga numero sa ulat. Doon nagmumula ang tunay na mga tagumpay, hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagtitiyaga. Kaya kung handa na kayong gawin ang unang tunay na hakbang, ngayon alamin nyo ito: hindi kayo nahuhuli, hindi kayo sira, hindi kayo nagsisimula sa zero. Nagsisimula kayo mula sa karunungan, mula sa karanasan, mula sa isang buhay na mayaman na sa mga aral at lakas. At iyan, kaibigan, ang inyong superpower. Mayroon pa kayong posibilidad. Mayroon pa kayong potensyal. At simula ngayon, maaari ninyong piliing abutin ito. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula rito at balak ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakita ninyong nakatulong ang impormasyong ito, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang. Salamat sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.